Sino po sa inyo ang nakakaalam kung ilan ang giving natin sa church? Yung dalawa dyan, offering at saka tithes. Maliban po sa dalawang yon, ano pa po yung ibang klaseng giving natin dito sa church? Sino po nakakaalam? Mission. Ano pa? Ha? I love my... Actually, hindi naman kasama yun eh. Tithes, offering, mission. Yung first fruit ay binago po natin, tinawag po natin grace giving. Wala na ba liban sa apat na yon? I love you, Jesus. Yan. Happy birthday, Jesus. Okay? So, meron po tayong 5 giving sa church po natin. 5 klase ng giving sa church natin. Yung offering, tithes, mission, grace giving, at yung happy birthday, Jesus. Ang topic ko po dapat ngayon ay karugtong noong natapos na pinag-aralan po natin nung last Sunday. Kaya nga lamang dahil ang tema po natin sa buwang ito is about stewardship. Christ-like stewardship. Kung mapapansin nyo, every month ay meron tayong focus sa mga pinag-aaralan po natin. Iba-iba yung mga tema po natin every month. Nagiging madali po yun para sa akin para hindi ako mahirapan sa pag-aaral ng mga tatalakayin po natin kapag meron po tayong focus every month. It just so happen na ngayong buwan na ito, July, ang theme natin is about stewardship, about giving. So yan po ang tatalakayin po natin. At 5 po yung klase ng giving natin dito sa church. Yung offering, yung tithes, mission, yung grace giving natin, at saka yung happy birthday, Jesus. Ngayon, tatalakayin po natin yan, isang topic kada Sunday. Kaya lang, nitong July, we only have 4 Sunday. Pero 5 po yung pag-aaralan po natin. So parang merong isa tayong hindi makukuha. Para makover po natin lahat yan, yung dalawa, yung offering at saka yung tithes, ay pag-aaralan na po natin today. At yung 3 ay sa natitirang 3 Sunday pa ng July. Okay po ba yun? Tithes and offering. Yun po ang pag-aaralan po natin ngayong umaga about tithes and offering. Ano yung pagkakaiba ng dalawa? What is the difference between tithes and offering? Sino po nakakaalam? Huwag mo munang i-project yan, Kuya Jonas. Tanungin ko muna sila kung alam nila yung pagkakaiba ng tithes at saka offering. Ano po yung pagkakaiba ng tithes sa offering? Sino po nakakaalam? Si Ma'am Lani. Pagbibigay ng naaayon sa puso mo, parang pastor siya, no? Okay? Tithes, by the word itself, means 10%. Ito yung standard na ni-require ng Panginoon sa mga Israel at sa atin na mga mananampalataya to give back to the Lord. 10%. So, ini-expect ng Panginoon yun na ibibigay po natin. While offering, ito yung ibinibigay natin sa Panginoon out of the abundance of our heart, kung ano yung dinikta ng puso natin na gusto nating ibigay sa Panginoon. So, it is an expression ng ating pasasalamat sa Panginoon. Tithes is an expectation while offering is an expression, according to Dr. Roger Green. Ano po yung pagkakaiba ng expectation sa expression? Ang Panginoon ay nag-set po siya ng standard na kailangan nating ibalik sa Kanya. At ang tawag po natin doon ay tithes, 10%. Bakit kailangan nating ibalik yung 10% sa Panginoon? Yung 10% is a fair amount na sinet ng Panginoon sa lahat ng mga tao.
mayaman ka man or mahirap. Kahit magkaiba yung amount na yung ibibigay sa Panginoon, kung ito ay parehong 10%, then pareho kayo ng ibinigay sa Panginoon. Wala pong discrimination doon sa standard na sinet sa atin ng Panginoon. Bakit ba natin kailangan ibigay yung 10% sa Panginoon? Kailangan ba ito ng Panginoon? Hindi. Pero ni-require ito ng Panginoon to express our honor sa Diyos na nagpala po sa atin. Remember, Psalms 124 states na lahat ay pag-aari ng Panginoon. Kahit yung buhay natin, yung lakas natin, at lahat ng mga bagay na tinatangkilik natin ay pag-aari ng Diyos. So it's only fitting na yung 10% ibalik natin sa Panginoon. Naalala ko po noong kami ay nagsasaka pa sa bukid, yung tatay ko, ang tawag nila sa kanya ay kasamak. Sino po nakakalam sa inyo anong ibig sabihin ng kasamak? Tenant. Hindi ikaw ang may-ari ng lupa. Pero, binigyan ka ng authority na sakahin, bungkalin yung lupa. Merong certain percentage na pupunta sa iyo at merong certain percentage na pupunta sa may-ari. Sino po nakakalam ilang porsyento na pupunta sa may-ari? O, iba-iba. Pero ito yung alam ko. Kapag gapasan na, kukuha ng mga manggagapas. At ang hatian, yung nanggagapas, sa bawat 10 kaban na pala, yung isa ata sa kanya. Yung 9 na kaban ay pupunta doon sa may-ari. Tama? 10%, that is tithes. Ngayon, kapag umani na, nagiik na, yung mga palay, nakasako na yan, nakakaban-kaban na. Sa bawat 10 kaban, yung isang kaban, kanino po napupunta yung isang kaban sa 10 kaban na yun? Doon sa gumapas. Ngayon, sino ang may-ari nun? Yung isang kaban na yun? Yung gumapas. Kapag ibinigay mo sa kanya, binigyan mo ba siya nun? Hindi. Sa kanya talaga yun. Hindi ka nagbigay sa kanya. Hindi mo regalo sa kanya yun. Pag-aari niya yun. Right niya. Yung logic po natin bilang mga tao, ikaw na nagtrabaho, kahit saang field man yan, 10% palagi ng pinagtrabahuan mo ang ibinibigay sa iyo. Yung 90% sa may-ari. Pero alam nyo, sa kabutihang loob ng Diyos sa atin, hindi niya ginawang ganun yung standard. Siya na may-ari ng lahat ng bagay sa mundong ito, ang inihingi lang niya sa atin 10%. Yung 90% maiiwan sa atin na nagtrabaho. Pero kung tutuusin, kung susundan natin, yung standard ng mundo, dapat ang mapupunta sa Diyos, 90%. 10% ang maiiwan sa atin. Pero dahil sadyang mabuti ang Diyos sa atin, yung 10% lang ang inihingi niya. 90% sa atin na nagtrabaho. Hindi ba mabait ang Diyos nun? Pero alam nyo, kahit na gano'n ang ginawa ng Panginoon, tila baga, napakahirap pa rin sa atin ng mga tao na ibalik sa Panginoon yung 10% na nararapat sa Kanya. Mamaya talakayin po natin yung 10% na yan. Unahin po muna natin yung offering. What is an offering? It is an expression, pagpapahayag. Bakit ba tayo nagbibigay ng offering sa Panginoon? It is an expression of our love sa Panginoon. It is an expression of our gratitude sa Panginoon. And it is part of our worship. Meron po tayong kasabihan, you can give without loving, but you cannot love without giving. Kapag meron kang nakitang taong may pangangailangan, pwede mo siyang bigyan dahil naawa ka sa kanya. Out of pity, compassion. Tinulungan mo siya. Pero it doesn't mean mahal mo yung taong yon. Pero kapag isang tao mahal mo, hindi pwedeng hindi ka magbigay sa kanya.
Because that is the obvious expression of your love. Pag nagbigay ka. Kapag hindi ka nagbibigay, mahirap sabihin, nagmamahal ka dun sa taong yun. Kasi yung pagbibigay po natin, it is the obvious expression of our love. Ngayon, kung mahal natin ang Panginoon, ang pagpapahayag ng ating pagmamahal sa Kanya ay idinadaan po natin sa ating pagbibigay sa Kanya. Sa madaling salita, kung tayo ay hindi nagbibigay sa Panginoon, meaning to say, hindi natin mahal ang Diyos. Madali kasing sabihin, mahal natin ang Panginoon. Pero kung walang ebidensya, walang tangible evidence to convince us na mahal talaga natin ang Panginoon, mahirap paniwalaan yun. Kailangan ipakita natin at nagagawa po natin yun by way of giving back to the Lord. Ang tawag po natin doon, offering. So bakit tayo nagbibigay ng offering sa Panginoon? Because we love the Lord. Mahal ba natin ang Panginoon? Ngayon, kung mahal natin ang Panginoon, patunayan natin sa Kanya na mahal talaga natin siya. Second, we doesn't only give because we love God, we give out of gratitude. Yung pagpapasalamat natin sa Panginoon. Naniniwala po tayo na yung buhay natin galing sa Diyos. Tama po ba? Ultimong hininga natin galing sa Kanya. Yung pagtibok ng puso po natin, ang Diyos ang nagpapanatili na tumibok yung puso po natin. Yung lakas na meron tayo galing sa Kanya. Lahat ng bagay na tinatangkilik natin sa buhay natin, galing lahat sa Kanya yan. At bilang pagpapasalamat, nagbibigay balik tayo sa Panginoon. Bilang pasasalamat. So why we give offering to God? Out of gratitude. Di ba tayo ng mga anak, kapag nakapagtapos tayo ng pag-aaral, pinag-aral tayo ng mga magulang natin, tapos nagtrabaho ka na, nagbibigay ka sa magulang mo. Bilang pasasalamat, pagtanaw ng utang na loob sa mga magulang natin. Amen po ba? Sino dito sa mga young people natin may trabaho na? Wala ka pang pamilya, wala pang asawa, pero may trabaho ka na. Tas kamay. Tas po kamay. Nagtatrabaho, yan. Mataas. 1, 2. Tas nyo, bibilangin ko lang. 1, 2, 3, 4. Apat lang kayo, 5. Dito wala. Okay. Makinig po kayo sa akin, ha? Kung kayo ay pinag-aral ng inyong mga magulang. Pastor, hindi yung magulang ko nagpa-aral sa akin yung tita ko, yung tito ko, yung lolo ko, yung lola ko. Kahit na, sinong nagluwal sa'yo, magulang mo pa rin. Kung hindi dahil sa magulang mo, wala ka. Correct? Kaya yung buhay natin, utang natin sa magulang natin. Kung pinag-aral ka ng magulang mo, doble ang utang mo sa magulang mo. Ngayon, nag-graduate ka, nagtrabaho ka. Yung unang sahod mo, hindi sa'yo yun. Alam ko na banggit ko na ito sa inyo, pero uulitin ko in case na nakalimutan nyo. Yung unang sahod mo, hindi sa'yo yun. Kanino po yun? Kay Lord. Sa Panginoon. Una sa Panginoon. Yung pangalawang buwan na sahod, kanino yon? Sa nanay, sa magulang. Hindi pa sa'yo yon. Sa pangatlong buwan mo pa lang, i-enjoy ang sahod mo. Kailangan unang maramdaman ng mga taong nagsakripisyo sa buhay mo ang pasasalamat sa iyo ngayon na tinatamasa mo na yung bunga ng kanilang pagpapagal. Amen po ba? Ngayon, sino po dito sa mga magulang, nandito yung anak nyo? Tas nga po nga may? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dami. Huwag nyo bababayan, ha? O, yung mga anak, tandaan nyo to. Pagka-graduate nyo, sumahod kayo, dapat maramdaman at matikman ng mga magulang nyo yung pagpapagal na ginagawa nila para sa inyo. Amen? Dapat malakas. Pastor, nakailang buwang sahod na. Hindi ko pa nararamdaman sa palad ko yung kinita niya. Hindi ko pa natitikman
Yung kinita niya, yung people, hindi pa uli ang lahat. Huwag niyong hintayin dumating yung sumpaan ng Diyos sa inyo. Maramdaman na ng magulang niyo yung pasasalamat niyo sa kanila. Amen? Hindi ako nagbibiro. At hindi ko kayo binobola. Totoo ito. Kasi si Apostle Pablo din ang nagsabi, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. At anong pangako ng Panginoon? It will be well with thee, and that thou mayest live long. So, ang pangako ng Panginoon sa mabait na anak, good life and long life. Kapag hindi ka mabait sa magulang mo, anong mangyayari? Bad life and short life. Kaya kung gusto mong humabang buhay mo, magpakabait ka sa magulang mo. Amen ba, parents? Amen. O, dapat malakas ha. Kakampi niyo ako ngayon. Ngayon, pagdating naman sa Panginoon, nagbibigay tayo dahil nagpapasalamat tayo sa Kanya. Kapag nagiging madamot tayo sa mga biyaya ng Panginoon, sinasabi natin, Lord, kulang pa nga sa pangangailangan namin sa bahay, itong sahod ko, tapos magbibigay ako sa iyo. Alam nyo, kaya palaging kulang. Dahil hindi natin pinaparamdam sa Diyos na grateful tayo sa Kanya. Paano tayong ibe-bless ng Panginoon ng masigit sa kasalukuyang tinatangkilik natin kung lagi tayong madamot sa Kanya? Kaya kung i-honor natin ang Diyos sa mga biyayang pinagkakalob niya sa atin, hindi magiging madamot ang Diyos sa atin. Ngayon, what is the difference between the tithes and offering? Magkano po ang tithes ng piso? 10 cents. May 10 cents pa ba ngayon? Wala na. Ano yung pinakamaliit na pera natin ngayon? 25, di ba? Pag may nakita kang 25 sa kalsada, pupulutin mo pa ba? Hindi na. Pati nga piso ngayon hindi na pinupulot Halos wala ng value. So kung ikaw ay nakapulot ng piso, may tuturing ba na blessing yon? Blessing ba o swerte? Blessing. Walang swerte sa Panginoon. Walang nagkataon lang. Blessing yun. Ngayon, kung nakapulot ka ng piso, dapat ibigay mo yung tithes mo dun sa Panginoon. Tama? Pastor, wala namang 10 cents di bigay mo na ng buo, wala namang value yung piso sa iyo Yung 10 piso, magkano tithes? Piso. 100. Magkano? 1,000. 10,000. 100,000. 1 million. Ang galing natin sa mata. Genius. So, kinikwenta natin yung tithes natin. Ibabalik natin sa Panginoon yun. Remember, yung 10% nire-require po ng Diyos sa atin. Bakit nire-require ng Diyos yung 10%? Hindi ba lahat pag-aari ng Panginoon? Alam nyo, hindi kailangan ng Diyos yung pera natin. Remember this. Hindi kailangan ng Diyos yung pera mo. Pero bakit hinihingi ng Diyos yung 10% kung hindi niya kailangan ang pera natin? Ang gusto ng Panginoon, yung katapatan natin. What God wants is our faithfulness. Bagamat hindi niya kailangan yung 10%, hinihingi niya para makita niyang tapat ka pa rin sa mga biyayang pinagkakatiwala niya sa iyo. So God could bless you more. Kung sa maliit na halaga na meron tayo, hindi natin na ibabalik yung 10% sa Kanya, paano tayong pagkakatiwalaan sa mas malaki? Kailangan maging tapat ka muna sa maliit bago ka maging tapat sa malaki. So, kumita ka ng 10,000. Magkano yung tithes? Ibinigay mo sa Panginoon yung 1,000.
Kapag binalik mo sa Panginoon yung 1,000, you did not actually give. Binalik mo lang yung nararapat para sa Diyos. 1,000. So magkano natira? 9,000. Doon sa natira na 9,000, ikaw ngayon ang magpapasya kung magkanong ibibigay mo sa Panginoon out of the 9,000. Ang tawag ngayon natin doon ay offering. Offering. Buksan natin ang mga Bibles natin, 2 Corinthians chapter 9, verse 6 and 8. Ang sabi ng Bible, "But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly." Siya na nagtatanim ng kaunti ay aani ng kaunti. "And he which soweth bountifully shall reap also bountifully." At siya nagtatanim ng marami ay aani ng sagana. Verse 7, "Every man," take note of that, every man. Bawat tao, bawat isa. Hindi po nakamonopolize yung pagbibigay natin sa Panginoon. Hindi pwedeng sabihin ng isang pamilya na, nagbigay na ako, wag na kayong magbigay. Ako na tatay nyo, nagbigay na ako sa church, wag na kayong magbigay. It is an individual responsibility expected of God from us. Bawat isa. Every man according as he purposeth in his heart. Ano ang batayan ng pagbibigay natin ng offering sa Panginoon? Kung ano ang nilayon ng puso natin. Ano yung dinikta, pinasya ng puso natin, yun ang ating ibibigay. Pero meron siyang reminder sa verse number 6. Konti ang iyong ibinigay, konting ibabalik ng Panginoon. Malaki ang ibinigay, mas malaki ang ibibigay ng Panginoon. Ang pagbibigay ng Diyos sa atin ay proportionate sa ating ibinibigay sa Kanya. Hindi niya tinutumbasan lamang yung ibinibigay natin sa Kanya. Ang pinag-uusapan po natin dito, offering hindi tithes. Magkaiba po yun. Kapag nabigay tayo ng offering, proportionate ang ibinibigay ng Panginoon sa atin. But the difference is, mas malaki ang capacity ng Diyos. Yung capacity natin to give is different from the capacity to give mula sa Panginoon. Kasi limited po yung resources po natin . At the end of the month, alam natin kung magkano yung sasahurin natin. Alam natin kung magkano yung kinikita natin. Marami pa tayong gustong pagkagasusan. Marami pa tayong gustong gawin. But we have a limited resources. Kaya yung capacity natin to give is also limited. But God's capacity to give back is unlimited. Yun ang kagandahan sa Panginoon. Lord, ito lamang po ang kaya ko na ibigay sa iyo. Masaya akong maibigay ito sa iyo. Representation ng aking pagmamahal sa inyo at ng aking pasasalamat sa inyo. Bahagi ng aking pagsamba sa inyo. Sinasabi natin, ito lang ang kaya ko. Nagbigay ka ng offering mo. Ang Panginoon, sabihin niya ngayon, ibibless ka niya, anak, ito ang kaya ko. Iba yung kapasidad ng Diyos na magbigay kaysa sa kapasidad nating magbigay. Because we have limited resources. But God's resources is unlimited. Therefore, you cannot outgive God. Hindi mo pwedeng higitan or hindi mo kayang higitan ang ibinibigay ng Diyos sa iyo. Sa madaling salita, kapag nagpasya ka na magbigay sa Panginoon, hihigitan niya palagi yung ibabalik niya sa iyo. Sinabi ko kanina na proportionate sapagkat nakadepende yung blessing ng Panginoon, hindi lamang sa kanyang capacity, kundi dun sa puso po nung nagbibigay. Kung pinagdadamutan natin ng Panginoon, paliit-liit, pakonti-konti binibigyan natin sa Kanya, ganun din ang ibibigay ng Diyos sa atin. Panakanakang pag-ulan din ang ibibigay ng Diyos sa atin. But out of the abundance of your heart, masagana din ang balik ng Diyos sa iyo. We can never outgive God.
Alam nyo, kanina, nung offering na doon sa kare, sinilip ko yung wallet ko. Dahil nakasalamin ako, no? Sabi nila, pag nakasalamin ka, 4 yung mata mo. Tama ba yun? 4 yung mata mo. Sa dami ng mata ko, parang naduling ako. Tingin ko doon sa 1,000, 2 piraso pa yun. Hinihila ko yung isa. Nung nahawakan ko na, ba't tayo humiwalay ka kung gano'n? Hinihila ko yung isa. Ay, nung pala, isa lang talaga siya. Kala ko 2. Meron pong kwento, yung isang lalaki sumakay ng jeep, kulang yung pamasahe niya. Ang pamasahe ay 4 pesos, ang pera niya 2 piso lang. So sabi niya, ano kayang gagawin ko? Kulang yung pamasahe ko. Pero napansin niya yung driver duling. Nakaisip siya ng paraan. So yung 2 pisong ito, sa paningin ng duling, doble, 4 ito. Kaya, lusot na ako, sabi niya. Nung magbabayad na siya sa driver, ang sabi ng driver, Sir, kulang po yung bayad nyo. Di, tama yan. Di ba? 4 pesos yan? Opo, 4 pesos ito. Pero 2 kayo, sabi niya. 2 din ang paningin niya sa kanila. Kwento lang yung walang kinalaman sa pag-aaral natin. So, punta po tayo sa tithes. When you give your tithes, you did not actually give. Binilik mo lang yung para sa Panginoon. And after you gave back your tithes, yung susunod na ibibigay mo na dinikta ng iyong puso, that is the offering. Doon ka pa lang talaga nagbibigay sa Panginoon. Kapag nagbigay ka ng tithes mo, walang utang na loob ang Diyos sa iyo. Dahil ibinalik mo lang talaga yung nararapat para sa Kanya. Kapag nagbigay ka na ng offering mo, outside of the tithes or top over the tithes, pag nagbigay ka ng offering mo, doon pa lamang nagkakaroon ng utang na loob ang Diyos sa iyo. Kaya kung gusto natin na lumaki-laki yung utang na loob ng Diyos sa atin, laki-lakihan mo na yung offering mo. Tithes. Tithes is simply 10%. Yun yung nire-require ng Diyos sa atin. Abraham was the first person in the Bible to give tithes. Genesis chapter 14 verse 20. Sabi ng Bible, "And blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thy hand, and He gave him tithes of all." That is the first mention of tithes in the Bible. Genesis 14:20. At ang unang nag-practice niyan ay si Abraham. Si Abraham, nagbigay po siya ng tithes niya, kagagaling lang po niya sa pakikipagdigma. At yung spoils of war, yung nakuha niyang mga spoil sa pakikipagdigma, yung tithes ng mga yon ay ibinigay niya kay Melchizedek, the high priest of Salem. Walang nag-utos sa kanya about tithes. Walang pumilit sa kanya about tithes. Walang nagdikta sa kanya about tithes. Walang nag-encourage sa kanya about tithes. He gave tithes voluntarily. Kusang loob niya na binigay yung tithes sa Panginoon. Bakit siya nagbigay ng tithes? Because the Lord has blessed him. Pinagpala siya ng Diyos. Past tense. Pinagpala na siya ng Panginoon. Naranasan na niya yung blessing ng Panginoon sa buhay niya. So, he gave back 10% of that blessing to God. Walang nag-utos sa kanya. It was not a commandment. Ngayon, pagdating ng lumang aklat sa lumang tipan, the book of Malachi, chapter 3, yung pagbibigay ng tithes sa Panginoon ay ginawang utos na ng Diyos. Bakit niya ginawang utos? Sapagkat nakita ng Panginoon, out of the abundance of the heart of the person giving back tithes to God,
Ang motivation nila because of the blessings of God. Kung merong kaakibat na blessing sa pagbibigay ng tithes, para hindi mawala ang blessing sa mga tao, ipinag-utos ng Diyos ngayon yung tithing. Hindi na siya voluntary. It was a requirement. Dahil kakambal ng pagbibigay ng tithes ay ang pagpapala ng Panginoon. If we want God blessings in our life, practice tithing. Ginawang utos na ng Panginoon yung tithing. Anong ibig sabihin nito? God has put Himself in a position na kapag ang isang tao tapat sa kanyang tithes, obligado ang Diyos, i-bless niya ang taong ito. Dahil kakambal ng tithing ay yung blessing ng Panginoon. Basahin natin, Malakay chapter 3, verse 8 to 11. Sabi ng Bible, will a man rob God? Pwede bang pagnakawan ng Diyos, ng tao ang Diyos? Yet, ye have robbed me. Pinagnakawan nyo na ako, sabi ng Panginoon. Wherein have we robbed thee? Saan ka namin ninakawan? Ang sabi ng Diyos, in tithes and offerings. So yung mga tao, kapag hindi pala nila binibigay, yung kanilang mga ikapo at mga kaloob, para na rin nilang pinagnakawan ang Diyos. Sapagkat yung tithes, hindi sa atin, sa Diyos yun. Kapag hindi mo ibinalik sa Diyos yung tithes, para mo na rin ninakaw yung sa Kanya. That is robbery. At ano ang naidudulot doon sa atin? Verse 9, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Merong kaakibat na sumpa pag pinagtakawan natin ng Panginoon. Kaya nakakatakot po na hindi natin maibalik yung nararapat para sa Panginoon sapagkat meron itong kakambal na sumpa. Many years ago, merong preaching si Pastor John noon about giving. Topic niya yung tithes. Meron pong isang member noon na nasa abroad, for many years nasa abroad, tapos umuwi. Pag-uwi niya, na-hospital po siya, nagkasakit siya. Nagtagal siya sa hospital. Pagkatapos yung asawa niya, ay may mga alaga pong baboy na nagkasakit at namatay lahat. Minsan ang isang Kristiyano, sa kabila ng katapatan niya, sa gawain ng Panginoon, at merong mga dilubyong nangyayaring gano'n, napapaisip ka, bakit nangyayari sa kanila yun eh. Then one day, si Pastor John, it just so happened na nandun yung treasurer sa church. Nagtatrabaho nila yung recording. Tinanong niya kung yung member na to ay nagtatites ba? Wala sa record. Wala siyang record na nagtatites siya. Ang sabi niya, kwentahin niyo nga kung mula nung umalis siya hanggang pagbalik niya, kung magtatites siya, magkano kayang tithes niya. Kinuwenta po nila. Alam niyo kung magkano yung total? Yung bill niya sa hospital at saka yung mga alagang baboy na namatay. Yung total nun, ganun na ganun. Anong ibig sabihin nun? Yung nararapat para sa Diyos, kinuha niya. God is a God of justice. Makatarungan ng Panginoon. Walang nakakalusot sa Kanya na injustice. Kung ano yung dapat para sa Kanya na hindi mo binigay, kukunin at kukunin ng Panginoon sa ibang paraan. Ang masaklap nun, nasaktan ka. Nag-suffer ka. Bakit? Kasi sinabi na ng Bible yun eh. You are cursed with a curse. Merong kaakibat na sumpa. Ngayon, ang sabi ng verse 10, bring you all the tithes.
Saan natin dadalhin? Into the storehouse. Now, this is the Old Testament. Yung storehouse sa New Testament age is the church. Dadalhin sa church. Yung tithes ay ibinibigay sa church. For what purpose? That there may be meat in mine house. Para magkaroon ng pagkain sa aking tahanan, sabi ng Panginoon. Of course, hindi ito literal na pagkain. This is metaphor. Ito yung mga ginagamit for the operation of the church of God. At ang sabi ng Bible, and prove me now. Very interesting po ito. Ang sabi ng Panginoon, Jesus Christ, kay Satan, thou shalt not tempt the Lord thy God. Huwag mong susubukan ang Panginoon mong Diyos. Pero dito, ang sabi niya, prove me now. Subukan mo ako. Ang Diyos mismo ang nagsabi, subukan siya. Saan natin siya susubukan? Yung context po nito ay yung tithes. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now. Subukan mo ako, sabi ng Panginoon, kung hindi ko bubuksan ng mga bintana ng langit, at ibubuhos sa iyo ang pagpapala. Pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Ibubuhos ang blessing ng Panginoon sa iyo, na wala ng sapat na kwartong paglalagyan pa. Pag-aralan po natin ito, isa-isa, itong verse na to. Gusto ko pong maintindihan po natin, ang pinag-aaralan po natin is the Word of God, salita po ng Panginoon. Hindi ko po ito opinion. Hindi ko pinulot sa kahit na anumang libro. This is the Word of God. And we should hold God accountable sa kanyang salita. Kung susubukan natin ang Diyos sa pagbibigay ng ating tithes, ang sabi ng Panginoon, I will open the windows of heaven and pour you out a blessing. Ibubuhos yung blessing ng Panginoon sa atin na wala na tayong kwartong mapaglalagyan pa. Di ba kapag nagpatayo tayo ng bahay natin, yung bilang ng kwarto ay depende kung ilang kwarto lang talagang kailangan natin. Kung ilang kayo sa pamilya nyo natitira sa bahay na yun, yun lang ang bilang ng kwarto na ilalagay nyo sa bahay nyo. Dahil practical tayo, hindi tayo nagpapasobra ng kwarto sa bahay natin. Kung kailangan mo sa bahay nyo ay 3 kwarto lang ilalagay natin. Hindi ka naglalagay ng 4 na kwarto. Minsan pa nga, may madaragdag sa pamilya, nagdudugdong pa tayo ng kwarto dun eh. Dahil kulang na yung mga kwarto natin. Kung ilan ang kwarto, yun lang talaga yung kailangan natin. Ngayon ang Panginoon, kapag nagpadala siya ng blessing sa atin, hindi lamang para punan yung kailangan natin. Nagbibigay siya higit pa sa kailangan natin. Dahil ang sabi niya, there shall not be room enough to receive it. Hindi sasapat yung mga kwarto mo para tanggapin yung blessing ng Panginoon. Ngayon, yung mga kwarto natin represents our needs, yung mga pangangailangan natin. Kung ang mga pangangailangan mo sa loob ng isang buwan ay nasa 20,000 or 30,000 lang, nandun na lahat. Kuryente, upa, pagkain, pamasahe. Ang ibibigay ng Diyos sa iyo, higit pa doon. Hindi sasapat yung mga pangangailangan mo para tanggapin yung mga biyaya ng Panginoon. Hindi lang yun. Verse 11. And I will rebuke the devourer for your sake. Ano po itong devourer na to? Ito yung mga bagay sa buhay natin na kumakain ng mga blessing natin. Nagkasakit ka, gagastos ka sa doktor, gagastos ka sa gamot. Hindi lang yun. Hindi ka na nakapasok sa trabaho, wala ka pang sahod. Hindi ka na kumita, gumastos ka pa. O di kaya, may nasira sa bahay,
kailangan mong i-repair, gagastos ka. O di kaya, yung aso mo, kinagat, yung kapitbahay, gagastos ka doon. Nasira yung sasakyan mo, kailangan mong ipagawa, gagastos ka doon. Ilan lamang ito sa mga devourer sa buhay natin na kumakain ng blessing ng Diyos sa atin. Minsan, kahit gaano kalaki yung kinikita natin, kahit gaano kalaki yung income natin, kung marami ka namang pinagkakagasusan, parang hindi ka rin nakakaipon. Patuloy na nagpapadala ng devourer ang Diyos sa iyo. Akala natin, nakakatipid tayo kapag hindi tayo nagbibigay ng tithes natin. Akala natin, nakaka-save tayo, pero ang totoo nun, mas malaki yung nawawala sa atin. Sapagkat ang Panginoon ay nagpadala ng devourer. Do you want God's blessing in your life? Kung gusto po natin yung blessing ng Panginoon sa ating buhay, there are 3 things I want you to remember. Number 1, there is God's requirement. Ano yung requirement ng Panginoon? That is for us to be faithful in our tithe. Standard yan na binigay ng Panginoon sa atin. Ang katumbas ng blessing ng Panginoon sa buhay natin, maging faithful tayo sa tithes natin. If obeyed, merong reward. God will open His windows and pour us out a blessing. If not obeyed, there is a repercussion. Ano yung repercussion? Kung naging tapat ka, bubuksan ng Panginoon yung bintana, hindi ka naging tapat, of course, hindi niya bubuksan yun, nakasara. Kung naging tapat ka, puprotektahan ng Panginoon yung mga blessing sa buhay mo. At ngayon na hindi ka naging tapat, hindi na puprotektahan ng Panginoon yung mga blessing sa buhay mo. Ipapadala na niya yung devourer. Maya-maya gumagastos tayo. At the end of the day, akala natin ang dami-dami nating pera, pero ang dami naman nating pinagkakagastos. Alam ko, marami sa atin nangyari na sinyo yan. Lumipas sa isang buwan, nagtataka ka, saan napunta yung kinita ko? Ang laki-laki ng kinita ko, pero bakit walang natira? Dumaan yung devourer sa bahay nyo. Hindi natin namalayan na ubos lahat ng mga biyayang binigay ng Panginoon sa atin. And the best way to protect them is to be faithful to God sa pagbibigay po natin nung ikapo natin. There are 3 kinds of giver in the church. The flint, the sponge, and the honeycomb. Yung flint, ito po yung bato. Para makakuha ka mula doon sa bato, kailangan mo itong pukpukin. At minsan, pag pinukpok mo, ang makukuha mo, malit na piraso lang. Chips. Kahit gano'ng kalakas ang pukpok mo, malit na piraso lang. Yung sponge naman, para makakuha ka ng tubig sa kanya, kailangan mo itong pigain. Kailangan mo itong palipitin para magbigay siya sa'yo. Pero yung honeycomb, wala kang kailangang gawin. Out of its own sweetness, kusa siyang tumutulo. Yung honeycomb. Alin kaya tayo sa tatlo? Tayo ba yung flint? Tayo ba yung sponge? O tayo ba yung honeycomb? Kailangan ko ba kayong pukpukin para magbigay? Kailangan ko ba kayong palipitin para magbigay? Or out of the abundance of our heart, dahil mahal natin ng Panginoon, kusang loob tayong magbibigay sa Kanya. There was a man by the name of Danny Thomas. Si Danny Thomas is an American comedian, actor, singer, producer, philanthropist, best known for creating and starring in the Danny Thomas Show. Matagal na panahon na. Marami sa atin hindi pa pinanganak. Pero bago po siya naging mayaman, napakahirap po ng buhay niya. Si Danny Thomas ay iniwan po siya ng kanyang asawa. Namatay yung asawa niya. At ang naiwan na savings na lamang niya is $600. Tapos nawalan pa siya ng trabaho. Tapos yung baby, naiwan sa kanya, may anak sila na mag-asawa. That time, kailangan niyang itaguyod yung sarili niyang anak in the absence
of his wife. Ngayon, nag-attend po siya ng church. Ang preaching ng pastor is about giving, katulad ng preaching ko ngayon. He was moved by the preaching and he gave it all. Ibinigay niya lahat. Ngayon, nung bumalik na siya sa kanyang upuan, sabi niya, Lord, paano yung pagkain ng baby ko? Binigay ko na lahat sa inyo. Nung invitation na, nag-forward siya at umiyak siya sa Panginoon. Lord, ang sabi niya, kailangan niyong ibalik yung binigay ko sa inyo 10 times. Kung hindi, magugutom kami. After service, umuwi siya. Pagdating sa bahay, nag-ring yung phone. Nag-ring yung phone. Tapos, isang production company ang tumawag sa kanya at kinukuha siya. Bilang isang actor, meron siyang papel na gagampanan sa isang commercial. At alam niyo kung magkano ang isasahod nila sa kanya? $1,000. Sabi niya, Lord, binibiro ko lang kayo, tinutuon niyo naman. Yung telepono niya, nabitawan niya. Nagulat siya na ang Panginoon, totoo siya sa kanyang salita. Pag nagbigay ka sa Panginoon, hihigitan niya yung binigay mo sa Kanya. There's another story about the miracle of the groceries. May mag-asawa noong 1984, Mike and his wife, nag-attend po sila sa East Coast Church. One Sunday evening, ang preaching ng pastor is about sacrificial offering. At nung dumaan na yung offering, ang sabi niya sa kanyang asawa, we only have $50 bill. Pang-grocery natin ito after ng service. Pero na-move ako sa preaching, gusto ko itong ibigay. What do you say? Sabi niya sa kanyang asawa. Give it. Binigay niya. Yung pang-grocery nila. After ng service, naglalakad sila papunta sa kanilang sakyan sa parking lot. Pagbukas ng kanyang trunk sa likod, para ilagay yung mga gamit nila, nakita niya yung trunk niya, punong-puno po ng grocery. Ang sabi niya, alam kong iniwan ko itong kotseng nakalak at nasa akin yung susi. It is impossible na mabubuksan nila to. Bumalik siya sa church, tinawag niya yung pastor, pinakita niya yung mga grocery. How would you explain this? Sabi niya. Ang sabi ng pastor sa kanya, the explanation is very simple. Giving truly is the only key to God's provision. Para mag-provide ang Diyos sa iyo, kailangang maging maluwag yung kamay natin na magbalik sa Kanya. Ngayon, hindi ko sinasabing ibigay nyo lahat ng pera nyo dito, pagbalik nyo sa sakin nyo, punong-puno ng grocery yan. No? It doesn't work that way all the time. Maybe sometimes. But God, ito sabihin ko sa inyo, God is always true to His Word. Totoo palagi ang Diyos sa Kanyang salita. Never na mangangako ang Diyos sa iyo na hindi niya tutuparin. Alam nyo, hindi na natin kailangan ng ganitong mga kwento para ma-convince tayo sa salita ng Panginoon. Let us just hold God accountable to His Word. Kung anong sinabi niya, paniwalaan natin siya. At ang sabi niya mismo sa atin, subukan mo ako. Subukan mo ako. Prove me now. And I challenge you this morning, subukan natin ang Diyos. Let us prove God. At ang Diyos, hindi niya ipapahiya ang kanyang pangalan sa atin.